Si Carlos Oñate, tagapagsalita po ng TUCP Trade Union Congress of the Philippines. Sir Carlos, magandang gabi. Tony and Casey. Hello po. Ay, magandang gabi po ulit, Ma'am Carmina at Sir Tony at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Pasensya na't medyo nagipit tayo sa oras. Napahaba po yung unang panauhin natin. Pero dito po sa binigay po na aumento, 50 pesos. Okay. Sabi ng iba, better that than nothing. Pero syempre, yung mga iba parang umaasa pa na sana tinaas-taasan pa, no? Wala naman ho atang magiging pag-asa na magkaroon ng legislated wage hike dahil wala ho ata sa radar ng Malacanang ngayon yun na ihabol yon for the next State of the Nation address ng Pangulo. Tingin ninyo? Ang TUCP party list po, kaka-file lang po namin. I-refile namin yung 200 pesos na legislated wage increase ngayong 20th Congress. Okay. Meron kaming rule sa House of Representatives na kung itong panukala ay pumasa na on third reading in the previous Congress, pwede itong i-fast track. Kaya yun po ang aming inaasahan, na tuloy po yung laban sa legislated wage increase. Hindi po pwede yung ating mga manggagawa, especially yung ating mga minimum wage earners, na sila po ay pinapapili na lang ng 50 kesa wala. Meron pa rin pong pag-asa, yung legislated wage increase pa rin po yung aming sinusulong. Ang magaling na sukat dyan sana, Carlos, dito sa padating na SONA ng Presidente. Inaasahan nyo ba na ipapakita ni Pangulong Marcos kung gaano nga siya kaseryoso sa pamamagitan ng pag-certify nito as urgent? Pwede niya kasi rin gawin yun hindi ba? Go ahead. Tama po kayo, Ang Pangulo na rin ang nagsabi na tapos na daw yung panahon ng business as usual. Kung hindi ka makakatulong sa gobyerno, you get out of the way, Wala pong ibang definisyon ng business as usual sa pagtatakda ng sweldo, kundi ito pong walang katapusang regional wage board. Nang dapat po ngayon natugunan ay yung legislated wage increase. Kaya kagaya po na nabanggit nyo, pinapanawagan din namin, hindi lamang po i-certify as urgent ito ng Pangulo, pero yung ating LEDAC na ilagay po ito as a priority bill. After all, ito po yung priority ng bawat manggagawang Pilipino na siyang bumuo sa majority po ng ating lipunan. Kung di ako nagkakamali, nung 2022, Carlos, ang TUCP ay sumuporta dun sa nooy kandidatong Bongbong Marcos. Tama ba? Tama po kayo. So, ngayon, kauna-unahan yung pagsabak sa party list. Tama ho ba? Yung amin pong TUCP party list nariyan na po since the 14th Congress po. Bagamat kami po ay sumuporta kay Pangulong Marcos, kami rin naman po pagdating po sa labor advocacy namin patungkol especially po dito sa usapin ng sweldo. Palagi po namin pinapaalala sa administrasyon, especially no less than yung Palace Press Officer, si Yusek Claire Castro, ang nagbanggit na ang Pangulo daw po ay hindi kontra sa wage increase. Pinapaalala lang po namin sa Marcos administration na ang ginugusto pong umento sa sahod ng ating mga kaubayan ay hindi po yung barya-baryang umento mula sa Regional Wage Board. Pero ang pinag-uusapan na po namin, dapat daan-daang umento mula po sa Kongreso. So, nung 19th Congress, wala ho kayo, tama ba? Naroon din po kami nung 19th Congress. Sa katunayan, kami po yung principal author din po. Nag-start po itong entire legislated wage campaign, 150 pesos. Kaya talaga pong nadurog kami, kagaya din po nung inyong ating mga kaubayan, nung hindi po ito naipasa nung 19th Congress. And what makes you think that this time around, di ba, makukuha ng matamis na oo na pagkatagal-tagal nyo pong hinihintay? Tama po kayo, 36 years na po yung binubuno natin bago magkaroon na naman ng isang legislated wage increase. Kami po ay umaasa ngayon kasi kagaya po nung nabanggit ko, ngayon pa lamang po unang araw ng 20th Congress, i-final na po namin yung legislated wage increase. Layon po namin ito, maipasa kagad mula sa committee hanggang sa plenaryo, hindi lamang sa House kundi sa Senado, as early as possible po. Nung 19th Congress po kasi talagang nasa last 2 minutes ito nung naaksyonan. So ngayon pa lamang po, as early as now, nakikiusap na po kami, mas marami naman po kami kayong allies dito sa House of Representatives na sana po mag-co-author po, nagta-target po kami ng 200 co-authors for the 200 peso legislated wage increase. Pero ang sinasabi niyo po, Carlos, yung pong bill, dahil naipasa na on third and final reading sa House and then meron ding version sa Senate,
kapag nire-file, hindi na kailangan dumaan muli sa plenary debates? Ang hindi po niya dadaanan na yung, kung maalala niyo po, nung 19th Congress na nag-uusap po tayo, over 1 year po ito natenga sa Committee on Labor and Employment. No? Napakarami pong mga diskusyon. No? Kung gagamitin po natin yung rule na yon sapagkat napasa na po ito on third reading sa 19th Congress, hindi na po kailangan ganun katagal. No? Pwedeng isang committee hearing na lamang po sa Committee on Labor, then approve na kagad, dalhin na po kagad sa plenary for debates. No? Napakalaki po ng pagkakaiba sa ating timeline kasi before po, no, nasa latter half na po of the 19th Congress nung ito po ay nakarating sa plenaryo, actually with only how many remaining months. No? Ngayon po, very start, no, very in the opening of the 20th Congress, kaya kami po ay naniniwala na mas marami kaming oras at mas marami po kaming tsansa na maipasa po ito. And total, magsisimula pa lang ang regular session ng 20th Congress sa July 28, no? So, by that time, wala pang, kumbaga, tiyempo na maihabol yon for the State of the Nation address. Kumbaga, magsisimula pa lang yung actual work on the 28th of July. Tama po kayo, no? Kaya ang pwede po sanang banggitin ng ating Pangulo ay kinikilala po niya yung pangangailangan po, lalo na reformahin po itong regional wage board system. Kasi every time po ito binabanggit, para pong sirang plaka na nananatili po yung ating higit 5 milyong minimum wage earners below the poverty line. Kaya ngayon lang din po, kakapay lang din ng PUCP party list na isang House resolution na imbestigaan po kung paano nagtatakda yung ating mga regional wage boards kasi ang tinakda po ng ating saligang batas ay living wage. Hanggang ngayon po, 36 years after, lubusang napakalayo pa po natin doon. Resolution calling for an inquiry. Tama po kayo, inquiry in aid of legislation, no? Kasi lagi po nating naririnig yung abolisyon ng regional wage board system. Kami po, no, nais namin pag-aralan, imbestigahan talaga bawat regional wage boards. Paano po nila itinatakda? Halimbawa po itong 50 pesos, 50 pesos, kahit po basahin niyo po balik na rin yung wage order, wala pong nakalagay doon kung paano po nag-arrive dun sa 50 pesos. Bakit po hindi 60 pesos? Bakit hindi 65 pesos? So ang aming pong panawagan, sana maging transparent. Kasi meron pong 10 criteria na nakalagay po sa batas na yun po ang dapat nilang pag-isipan sa pagtatakda po ng minimum wage. Alright. Sir Carlos, maraming salamat po sa binigay niyong oras at abangan nga natin kung ano magiging sunod na hakbang ng 20th Congress dito sa mga panukalang living wage, no, na ibigay sa ating manggagawa. Maraming salamat, Sir Carlos. Ingat po lagi. Maraming salamat din po sa pagtulong niyo po sa aming advocacy. Mabuhay po kayo. Thank you po. Thank you.